Meron po tayo ditong isang misteryosong kwento na unti-unting nagbubukas dito sa mundo ng Pi Network. Habang marami po ang nawawalan ng pag-asa at nananatiling negatibo sa presyo nito, meron pong isang higanting whale na patuloy na namimili ng milyong-milyong Pi tokens. At ayon po sa Wyckoff Theory, ang tahimik na pagkilos na ito ay maaring magbunga ng isang napakalaking pagsabog ng presyo sa mga darating na linggo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang nangyayari kay Pi Network ngayon? Sa kasalukuyan ay nananatili pong flat ang presyo ni Pi. Mula pa noong August ay hindi po siya gumagalaw ng malaki at parang natutulog lamang sa isang consolidation. Pero kung susundin po natin ang Wyckoff Theory, ito raw ay tinatawag na accumulation stage, kung saan ay yugto, kung saan ang isang asset ay dahang-dahang pinupulot sa murang halaga bago ito tuluyang sumabog pataas. Ngayon ay sino nga ba ang whale na ito? Isa pong misteryosong whale ang lumalaban sa takbo ng market, sapagkat sa loob po ng 30 days, bumili po siya ng mahigit 128 million na halaga ng Pi tokens. Isang araw lang, nakabili pa siya ng 1.57 million tokens. Sa kabuuan po ay hawak na po niya ang mahigit 373 million coins at ngayon siya na ang pinakamalaking holder ni Pi. Kung iisipin po natin, maaring siya ay isang simpleng supporter na naniniwala sa project, o kaya naman ay isang tao na konektado sa isang malaking exchange na maaring maglista kay Pi. Kapag nangyari po yan, tiyak na pwedeng magkaroon ng short squeeze at bigla ang pagtaas ng presyo. Yan, may mga rumor or chismis na maaring ang whale na ito ay si Ginoong Justin Sun. Ayan, ang founder po ng Tron. Kaya yan, siya na rin yung nagmamay-ari sa exchange na HTX. Yan. Pero rumors pa lamang po yan or chismis. Kaya wala pong kasiguraduhan yan. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng Wyckoff Theory? Ayan. Ayon po sa teoryang ito, dumadaan po ang isang asset sa apat na yugto. Una ay ang accumulation, pangalawa ay ang markup, pangatlo ay ang distribution at ang pang-apat ay ang markdown. Sa kasalukuyan, malinaw po na nasa accumulation stage si Pi dahil may iisang whale na agresibong namimili habang mahina po ang market. Kung susunod po ito sa pattern, papasok po siya sa markup stage at dito po nagiging parabolic ang presyo. Ang mga analyst ay nakikita ang unang target sa $1 at posible pong umakyat pa hanggang $1.6675. Ibig sabihin ay halos 388% na pagtaas mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Yan, bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito ay si Pi Network ay parang isang apoy na halos mamatay na. Pero may isang higanting kamay na patuloy na naglalagay ng kanyang kahoy para muling umalab. Kung tama po ang Wyckoff Theory at magtuloy-tuloy ang whale buying, pwede pong makita natin si Pi sa kanyang pinakamalakas na rebound matapos ang mahabang panahon ng kanyang kahinaan. Ngunit tandaan po natin, habang iisa lang ang nagdadala sa presyo, nananatiling mataas po ang risk. Ang $1 na target ay possible, pero kailangan muna ng malinaw na suporta mula po sa mga exchanges at mas matibay na market participation para tuluyang maging realidad ang inaasam na surge. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.